Pinagpapaliwanag naman ng Malacanang si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga bagong kahina-hinalang pangalang umano'y nakinabang sa confidential funds. May ulat si Melalas Moras. Amoy Liu, Fernan Amoy at Jug de Asim. Ito ang mga bagong pangalan na nadiskubre ng Kamara mula sa mga acknowledgement receipt ng milyon-milyong pisong confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022 hanggang 2023. Bansag tuloy ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, ito umano ang Team Amoy Asim. Bagamat nakakatawa kung pakikinggan, dismayado ang kongresista ngayong nadagdagan na naman ang listahan ng mga anyay kaduda-dudang pangalan ng mga pinagbigyan ng confidential funds ng Vice Presidente. Ang mas malala pa, wala na naman umanong record sa Philippine Statistics Authority ang mga umano'y bagong miyembro ng Budol Gang. Galing po to sa sa listahan naman ng DepEd. So as confirmed by yung PSA po, same situation po sila. Walang birth certificate, walang marriage, saka wala rin pong death certificate. So kitang-kita po natin na yung pattern is the same. Pareha po yung sitwasyon nung Mary Grace Piatos, si Miggy Mango, si Jay Camote, saka yung mga iba pong pangalan. Nakarating na rin sa Malacanang ang isyong ito at naniniwala sila na dapat ay magpaliwanag ang Vice Presidente. VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na issue po ng opisina po ni VP Sara. So, mas mabuti po, sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya na ipaliwanag ito. Dati nang itinanggi ni VP Sara na may irregularidad sa naging paggamit nila ng confidential funds. Pero sa ngayon, patuloy ang pagsiyasat ng Kamara ukol dito bilang bahagi na rin ng kanilang paghahanda sa impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Para kay Ortega, malaking tulong ang mga bagong ebidensyang nakalap nila para mapalakas pa ang kaso. Sa panig naman ng House Prosecution Panel, umaasa silang masisimulan na ang paglilitis sa lalong madaling panahon. Sabi ni House Minority Leader Marcelino Libanan, isa sa mga prosecutor ng Kamara, kapag umaksyon na ang Senado, patunay lang ito na hindi kinukonsinti ng gobyerno ang anumang maling gawain, kaya't sana'y umarangkada na ang paglilitis sa lalong madaling panahon. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.